ang pagkakaroon ng karamdaman ay hindi sumpa, kundi pagkakataon na makihati sa mapagligtas na paghihirap ng ating Panginoon. The salvific suffering, participation in the salvific suffering of our Lord. Na kapag tayo ay nagkakasakit, hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Kapag nagkakasakit ang tao, binibigyan tayo ng pagkakataong makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon sa krus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ng lagnat ng biyena ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghaharing ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Madalas po, ang unang misa ko pagkatapos ng araw ng linggo ay inaalay natin para sa mga may sakit. Kaya karaniwan po, kung mapapansin ninyo, every Monday, kung wala pong kapistahan, ang sineselebrate kong misa ay Mass for the sick. Dahil alam ko naman na napakahalaga para sa atin ang ipagdasal ang mga may sakit, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba yun? Kaya ngayon, ipinagdadasal natin ang mga may sakit sa misang ito. Pero dapat nating maintindihan na may karunungan ng Diyos sa oras ng karamdaman at sa oras ng kagalingan. There is wisdom in times of sickness and in time of the restoration of our health. At itong karunungan na ito ay mababakas natin sa mga panalangin binibigkas sa sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Ano ang sinasabi sa pagpapahid ng banal na langis? Na ang pagkakaroon ng karamdaman ay hindi sumpa, kundi pagkakataon na makihati sa mapagligtas na paghihirap ng ating Panginoon. The salvific suffering, participation in the salvific suffering of our Lord. Na kapag tayo ay nagkakasakit, hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Kapag nagkakasakit ang tao, binibigyan tayo ng pagkakataong makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon sa krus. Kaya palagi kong ipinapaalala sa mga may sakit at nais ko ding ipaalala sa inyo na kapag kayo ay nagkasakit, pwede ninyong ialay itong sama ng pakiramdam ninyo, alang-alang sa kapatawaran ng mga kasalanan ninyo, parang penitensya. Hindi kayo pinarurusahan ng Panginoon, pero pwede ninyong akuin ang paghihirap na ito, yung pakiramdam na nahihirapan kayo, pwede ninyong ialay yun bilang pagbabayad puri sa inyong mga nagawang kasalanan, o kaya naman ay sakripisyo para sa mga
intensyon na nais ninyong idulog sa Panginoon. Because our sickness is a participation in the salvific or redemptive sufferings of our Lord. Amen po ba yun? Yan yung karunungan sa pagkakaroon ng sakit. Kaya wag natin itong itinuturing na sumpa o kaya naman parusa. Hindi. Maaari natin itong binibigyan lang tayo ng Panginoon din ng pagkakataon upang pasanin ang krus ng kaligtasan kasama siya. Pangalawa, tandaan natin na ang pagkakasakit ay pagkakataon din para magpahinga. Kasi sa totoo lang, pag masyado tayong masipag, pag masyado tayong maraming ginagawa sa buhay, papagod din ang katawan ng tao. At yung pagkakasakit, kagaya ng pagkakaroon ng lagnat ng biyenan ni San Pedro, ni Simon Pedro, maaring ito'y hudyat na mayroon na rin na napapagod ang katawan at maaari itong bumigay kaagad. Yung pagkakaroon ng sakit, it is our body's own way of telling us that there is something wrong. Merong mali sa kinakain mo, merong mali sa lifestyle mo, o kaya naman may mali din sa pag-iisip mo tungkol sa katawan mo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng tanda na meron kang kailangang ayusin. Either kailangan mo magpahinga, meron kang kailangan baguhin sa lifestyle mo, o kailangan mo nang magsimula na mag-exercise o mag-diet. Yung mga ganyan ba? Ano ang nagbibigay sa iyo ng tanda na may kailangan kang ayusin sa katawan mo? Pagkakasakit. Kaya ito ay ipinahihintulutan ng Panginoon, hindi para parusahan ka, kundi para mas mapabuti ka. Amen ba yun? Kaya pagka nagkasakit, huwag nyo ninyong pilitin ang sarili ninyo at tiisin lang yung nararamdaman ninyo, magpakonsulta din kayo. Kapansin-pansin na sa ebanghelyo natin ngayon, hindi yung mismong may sakit ang lumapit kay Jesus. Alam niyo ganyan talaga kapag kagaya nitong biyenan ni Simon. No, yung mga kababaihan sa ating mga tahanan, yung mga nanay, kapag nagkasakit, madalas hindi iindahin, hindi aaminin. Bakit? Kilos pa rin ang kilos kahit nagkakasakit na. Kaya nga nung gumaling ang biyenan ni Simon Pedro, bumangon ka agad at naglingkod sa kanila. Kung anong ibig sabihin ng naglingkod, malamang nagluto, naghain, nagligpit. Siguro kung sa Pilipinas yon, pipigilin yun ng mga tao sa paligid niya. Uy, huwag ka munang kumilos, mabibinat ka. Di ba? Kagagaling mo lang Pero ito yung pangatlong karunungan na itinuturo sa atin ng pagkakasakit at ng kagalingan mula sa sakit. That we are healed not just to enjoy our strength. We are healed to enable us to serve God and other people. Uulitin ko, kung may karunungan ng pagkakasakit, may karunungan din ang kagalingan. At ano karunungan ng paggaling sa sakit? Na binibigyan tayo ng lakas, hindi lang para i-enjoy natin ang sarili natin, kundi para ialay ang ating buhay sa iba. We are healed because we have a mission. We are healed because God wants us to serve more. Kaya nga sa panalangin ng pagpapahid ng banal na langis, ano ang sinasabi doon? Na nawa ay pagkalooban ka ng Diyos ang kagalingan upang makabalik ka sa pagtitipon ng sambayanan at makapaglingkod na muli sa Diyos at sa kapwa. Kaya sana sa pagdarasal natin para sa mga may sakit, alalahanin natin yung mga bagay na ito. Ang pagkakasakit ay hindi sumpa. Kuminsan ito'y biyaya para tayo makapagpahinga, para maialay ang ating paghihirap, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para sa mga hinihiling nating biyaya para sa sarili o para sa iba. At kapag tayo pinagaling na ng Panginoon mula sa ating mga karamdaman,
tandaan natin na hindi ito para ma-enjoy lang natin ang lakas na ibinigay niya sa atin, kundi patuloy nating gamitin ang lakas na ito para makapaglingkod sa Diyos at sa sa ating mga kapwa. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.